Kaya naman palang nagpapahiring tong si Amy Marcos. May hinahabol. Hinahabol niya, boto ng mga DDS. So ayun guys, kagabi naglabas ng ad campaign si Senator Amy Marcos sa kanyang Facebook page at mapapanood doon na si Robin Padilla ay ine-endorso si Amy Marcos. Kung matatandaan ninyo, si Amy Marcos ay nito lamang nakaraan ay kasali pa siya sa slate ng mga senador na sinusuportahan ng gobyerno ni Marcos. Pero nagbago ang lahat ng yon simula noong depensahan ni Amy Marcos ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sinasabi niya na hindi raw makatao at wala raw sa batas ang pag-aresto dito. So ayun, panoorin natin yung commercial. Manang, tapatin mo ako. Pinoy, lagi akong tapat sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin sa Mindanao? Ang pangalan ko, ang may ibig sabihin sa Mindanao. Pangalan? Amy, I, infrastruktura, M, modernisasyon, E, elektrisidad, E, ekonomiya, tapatan. tapatan, Tapat na kaibigan. tapat sa bayan. Iboto si Senator Amy. 39 sa balota. Senator Amy Marcos, number 39 sa balota. So yun, ine-endorse na ni Robin Padilla si Amy Marcos at maraming nag-react na mga DDS dito. If you didn't know, DDS means Die Hard Duterte Supporters. Pero ang naunang meaning noon is Davao Death Squad. So mamili na lang kayo kung anong dun yung gusto nyong meaning. Pero eto yung mga comments ng supporters ni Duterte. My vote is for you. Sana ipakontempt mo muna si Torre, please po. Mas lalo kitang ikakampanya kung kakasuhan mo si Torre kasi hinahamon niya kayo, nakasuhan daw siya kung may problema kayo sa kanya. So, ayun, galit na galit sila kay Torre dahil siya yung umaresto kay Duterte nung pagbalik niya dito mula sa China or Hong Kong. And then, eto sinabi ng Davaoenos Duterte Defender, gawan mo ng paraan na makauwi si FRRD sa Pilipinas at baka i-consider ka naming iboto at maniwala kami sa'yo. So, nung una pa lang is si Amy, she's playing both sides. Di mo alam kung tunay siyang kakampi ng administrasyong Marcos o kaya totoong kaibigan ng mga Duterte. At ito ang sa tingin ko ay yung pinaka-feeling na hinahabol ni Amy Marcos. Pag tinaas ni Robin Padilla ang kamay ni Amy, para na ring tinaas ni PRRD ang kamay ni Amy. At alam naman natin, di nakapasok si Senator Robin sa ICC detention so malamang ang mensahe na susuportahan si Amy ay galing kay Tatay Diggs through VP Sara or baka si Sara mismo. Maghintay lang ako at sana itaas ni Sara ang kamay ni Amy gaya ng ginawa niya kay Bato. Sorry pero sa Dutertes lang ang makikinig. So, ayan yung pagiging panatiko na hinahabol ni Amy. Basta malink siya sa mga good graces ng mga Duterte, makuha niya yung approval ng mga ito, marami na siyang botong maipapanalo. So ayun, hangad ko na manalo ka uli, Ma'am Amy, dahil ramdam ko ang sinseridad ng puso mo para sa bayan at sa Duterte. Parang ang pinaka gusto mo dito, hindi naman yung Pilipinas, kundi si Duterte. Parang gusto ko na siyang i-vote, pero di pa talaga 100% pag-iisipan ko pa. May kulang pa para masabi kong tunay ang ginagawa niya. So, ayun, may mga nakaka-sense na bullshit lang yung ginagawa ni Amy para lang to sa mga boto nyo, nagda-doubt pa rin sa tunay na intention niya. Dahil Amy Marcos, kapatid ka ng kasalukuyang presidente, ano ba talaga ang nais mong gawin? Also, dahil si Robin Padilla yung nagtaas ng kamay kay Amy at maraming mga panatikong nagsasabi na si Robin Padilla na yung representasyon ni Duterte ngayon habang nakakulong pa rin siya sa ICC or nakadetain pa rin siya sa ICC. Panoorin natin yung hearing last Friday para makita natin kung sino talaga ang pinagsaserbisyohan ni Robin Padilla. Ang taong bayang Pilipinas ba o ang mga Duterte? Panoorin natin. Maban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands? At ayon, niredtag na nga niya ang Netherlands bilang isang komunistang bansa raw. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit
tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga-Netherlands. Alam Ngayon, para lang malinaw sa inyo, legal yung pag-aresto kay Duterte dahil binigyan ang Pilipinas ng maraming taon, maraming panahon upang dito mismo litisin si Duterte sa kanyang krimen about sa EJK. Pero anong nangyari? Nag-hearing, nagkaroon ng mga ebidensya, umamin si Duterte na EJK nga yung mga nangyari na pagpatay sa mga drug addicts or na biktima nito pero hindi drug addicts. Inamin niya na EJK ito pero walang ginawa ang batas natin. Kaya napilitan ng ICC na sila na mismo gumawa ng action dahil walang nangyari sa paglilitis natin dito sa bansa. So ayun, para malinaw, tuloy. naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yun po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad? Ayun, na-red tag ulit. Oh. Yan po yung mga tanong na Kaya hindi pinapasok sa kailangan ko ICC. po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po, tagahanga ninyo sa pagkamatapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni Naman. former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging konting, ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting, kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo, hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang pag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ang, ito po ba talagang operation para may aalis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami pinupuwersa kami lahat ng mga supporter Pakinggan ninyo. ni Digong na i-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Ayan no, pinapwersa daw ng mga supporters ni Duterte na i-contempt si General Torre or yung mga resource speakers. Pero yung mangyayaring contempt na ito, kung wala silang nilalubag na batas, it is unlawful. You talk about law and order, pero yung pagko-contempt mo, yung kagustuhan mong i-contempt sila, it's unlawful. So, tuloy. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipakontempt kayo. Ayun, walang order sa kanila. Sino ba yung nag-order? Kila Robin Padilla. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt tayo, kukontempt kita, boss. Ayun. So, hindi paglabag ng batas sa hearing yung magiging dahilan ng pagka-contempt nila General Torre at ng mga kasama niyang mga resource speakers. Iko-contempt sila dahil ayaw sa kanila ni Duterte or ni Sara. Yun lang. Siya na mismo umamin kung sino yung amo niya. Hindi ang publiko, hindi ang Pilipinas, kundi ang mga Duterte. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ayan, Ang natatandaan order. lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir. Dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yan, Yun ang boss nila. Sinabi ng chairman ng PDP na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Bala. Nilabanan Ayun, bala. natin ng komunista. Talaga bang
Yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender? Walang problema kung lalaban ka sa komunista. Ang problema, nagpapatay ka ng maraming inosenteng tao. Walang due process, walang human rights, patay agad. Walang litis-litis, walang hearing-hearing, pala agad. Shoot on sight, ask questions later. Ano ba po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Ayun, this is not a good example of democracy. Kasi sinabi mo na naghihintay ka ng order para i-contempt sila. Halimbawa, kahit wala siyang nilabag na batas, i-contempt mo siya basta iutos nila Duterte. Susundin mo. That's not democratic. That's oligarchic. Ang lumang oligarkiya ay patay na. Ang bagong oligarkiya ay itinayo na nila Duterte. Ayan, may mga kakampi sila, may mga pamilya sila, hawak nila ang buong Davao, hawak nila ang utak at puso ng maraming mga panatikong Pilipino. Pulag sila sa katotohanan at hindi nila yon titignan, hindi nila yon pag-iisipan. Gagamitin ka lang nila basta makuha nila ang mga kagustuhan nila, pera, kayamanan at kapangyarihan. I wanna end this video by saying na dapat hindi ganitong gobyerno, senador ang dapat nating iboto. Robin Padilla is only in theatrics, wala siyang substance, wala siyang nagawang matino para sa Pilipinas. Ang gusto lamang niyang pagsilbihan, sila Duterte, kanyang sarili, at kanyang mga kaibigan. Lalo na si Amy, sarili, mga kaibigan, at mga pamilya niya. So, ayun, kung sino pagkakampihan nila, magkikita-kita yan, magkakaroon sila ng reunion, kahit iba yung pananaw nila sa politika, magkakapamilya pa rin yan, magkakaibigan pa rin yan, at sila pa rin ang panalo, hindi ang bayang Pilipino. Yun lamang, like and subscribe, comment your thoughts below, and I'll see you next time. Bye.